Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Signal number 1 nakataas sa extreme northern Luzon, dala ng bagyong Bising. Local Water Utilities Administration na isumite na ang kanilang investigasyon sa kakulangan ng supply ng tubig sa ilang mga lugar, pati na ang operasyon ng Prime Water. Sa balitang probinsya, lalaki binugbog at tinabunan pa ng buhangin sa Altavas, Aklan. Sensitibong balita, ina pinatay ang anak bago nagpakamatay sa Zamboanga City. At sa sports balita, Kevin Kiambao nag-umpisa ng mag-ensayo sa Sacramento Kings para sa darating na NBA Summer League. Nakataas ngayon ang Tropical Wind Cyclone Signal number 1 sa extreme northern Luzon, bunsod ng bagyong Bising na magpapaulan hanggang ngayong weekend. Narito ang report. Alas 2 ng madaling araw kanina na maging isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area ng Pag-asa nitong mga nagdaang araw. Pinangalanan itong Bising na ikalawang bagyo sa bansa ngayong taon. Nasa layong 200 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay ng Bising ang lakas ng hangin aabot sa 55 km per hour at pagbugsong 70 km per hour, kung saan mabagal ang nagiging pagkilos nito sa 15 km per hour. Nakataas ang signal number 1 sa extreme northern Luzon sa western portion ng Babuyan Islands, western portion ng Ilocos Norte at northwestern portion ng Ilocos Sur. At posible na yung mga localized wind ay bahagya pang mas malakas dahil dun po sa epekto ng mga mountainous areas or yung exposure ng mga obstruction na pwedeng either makapag-amplify ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Dahil sa epekto ng bagyo, kabilang din sa mga lugar na nakakaranas ng bugso ng malalakas na ulan ang Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales at Bataan. Nagbigay babala rin ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR sa matinding pagbabaha sa Metro Manila. 7 lungsod ang pinag-iingat sa flash floods at pagguho ng lupa: Maynila, Marikina, Pasig, Quezon City, Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Nagkaroon na rin ng flash floods at landslides sa Virac, Itogon, Benguet. Patuloy ang babala ng Pag-asa sa mga nabanggit na lugar dahil malambot na ang lupa, bunsod ng isang linggong pag-uulan. In the next 24 hours po, makikita po natin ang concentration. Halos nandito pa rin po sa mga areas na inulan na ng mga nagdaang araw. The last 3 days, nag-uulan na sa ilang bahagi ng Northern Central Luzon. At kung mag-uulan pa, posible pong may mga bahaging kalupaan na malambot na, lalong-lalo po yung malapit sa mga paanan ng bundok. Tiniyak ng Local Water Utilities Administration o LUWA na handa na ito na makapaghatid ng tubig sa mga residenteng nakakaranas ng kakulangan ng supply. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Naisumite na ng Local Water Utilities Administration sa Office of the President ang report nito matapos ang kanilang investigasyon kung bakit nagkukulang ang supply ng tubig sa ilang lugar, gayon din ang operasyon ng water service provider na Prime Water. Sa pagharap ni LUWA Administrator Jose Moises Salonga sa Malacanang, sinabi nitong hindi priority ng ahensya ang pagtuturo ng sisi kung bakit kulang ang supply ng tubig, kundi ang pag-aayos ng sistema para maiparating sa mga consumer ang sapat na supply ng tubig. It's not about finger pointing or blaming. The issue there is how do we put water in those people's pipes? Paano tayo magpaparating ng tubig sa kanila? Sa ngayon, pinag-aaralan ng Office of the President ang mga isinumiteng rekomendasyon ng LUWA para maresolba ang issue sa tubig. Ayon kay Salonga, isa sa kanilang tinitingnan kung paano mawawakasan ng mga water district ang mga kasunduan nito sa Prime Water. Kasama yan sa strategies namin. Termination, compulsion, will not put water there. We're here to act first, finger point later. Yun ang gagawin namin. Ngayon, medyo politically charged yan issues niyan kanino. Magkakaroon kami ng matrix kung alin ang ano. It's also a matter of logistics eh.
Nauna nang sinabi ng opisyal na higit 100 water district sa bansa ang nasa Joint Venture Partnership Agreement. 74 sa mga ito ay kasama ng Prime Water. Saan available ang assets namin na madideliver kagad. So, we can inform you of the schedule, alin ang uunahin, at ayaw rin namin magkatampuhan sino inuna, sino hindi. No? Kung kaya naming sabay-sabayan, of course, we'll do that. But we'll inform you kung alin ang unang binagsakan ng tubig. But we're ready already. We'll immediately let you know. We'll coordinate. Matatanda ang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon dahil sa mga reklamo ng kulang na supply ng tubig. Samantala, tiniyak naman ng Prime Water na bukas ito sa pakikipagtulungan sa lahat ng regulatory bodies. Anila, bukas ang Prime Water sa kahit anumang rekomendasyon ng luwa para mas mapaganda ang serbisyo nito sa mga consumer. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Sa mga balita sa probinsya, nakaligtas ang isang lalaki matapos bugbugin at tabunan ng buhangin sa Altava, Aklan. At dumadaang tricycle sa New Washington, pinagbabato ng putik ng mga kabataan. Mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones ng Kalibo Cable News. Sa Aklan, sugatan ng lalaking biktima matapos pagbubugbugin at tabunan pa ng buhangin kahapon sa may bahagi ng barangay Linayasan, Altavas. Ang biktima ay 39 anyos na lalaki na residente ng barangay Catmon pero naninirahan na sa naturang lugar. Habang ang suspect ay ex-convict na dati nang nakapatay, nakulong, ngunit nakalabas din. Kaagad na nilapatan ng paunang lunas ang biktima at maswerte itong nakaligtas sa naturang insidente. Sa ngayon ay nasa Altavas District Hospital na ang biktima upang magpagaling. Patuloy pang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan ukol sa naturang insidente. Pinaulanan ng putik at bato ang dumaraang tricycle sa Puis New Washington, Aklan nitong ika-3 ng Hulyo ng madaling araw. Labis na perwisyo ang natamo ng driver at ng pasahero dahil sa mga putik na tumama sa kanilang mga katawan at sinasabing mga menor de edad ang gumawa ng pamamato sa kanila. Sa Facebook post ni Ms. Cheltoria Tejada, biktima ng pamamato, sumakit umano ang parte ng kanyang katawan dahil sa lakas ng pagtama ng putik. Dahil sa nangyaring insidente na ito, inabisuhan ang lahat ng mga dadaan sa naturang lugar na magdoble ingat. Samantala, ginagawa na ng aksyon ng otoridad ang insidente upang matukoy ang mga kabataan na gumawa nito. Era J. Briones para sa All TV News, Channel 2. Isa pong sensitibong balita. Sa Zamboanga, pinatay ng isang ina ang kanyang anak bago ito magpakamatay dahil sa depresyon sa sakit sa kidney. Mabilis na balitang hatid ni Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Patay ang mag-ina matapos nitong bigtiin ang anak bago magpakamatay sa Sitio Pamingitan, Barangay Bolong, Zamboanga City, Huwebes ng umaga. Kinilala ang biktima na 38 anyos na ina at ang anak nitong 5 taong gulang na babae na parehong residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng barangay kapitan ng Bolong na si Ruben Corus, binigti muna umano ng ina ang kanyang anak bago ito nagpakamatay. Dagdag pa ni Corus, plinano rin umano nitong patayin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng paglalagay ng lason, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagplanong nagpakamatay ang biktima. Pero sa pangalawang pagkakataon, nang wala na ang kanyang asawa, nagawa na niyang patayin ang anak at pagkatapos ay nagpakamatay. Ayon sa ulat, ang biktima nakakaranas ng depresyon dahil sa kanyang sakit sa kidney. Samantala, sa mga nakakaranas ng problema sa mental health sa lungsod ng Zamboanga, maaaring mag-chat o tumawag sa hotline ng Zamboanga City Medical Center. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. At sa sports balita, Kevin Kiambao nag-e-ensayo na sa darating na NBA Summer League para sa Sacramento Kings. Nag-umpisa na ang ensayo ni Kevin Kiambao para sa Sacramento Kings sa darating na NBA Summer League sa July 10 to 20. Hahawakan ito ni Sacktown assistant coach at former Gilas legend na si Coach Jimmy Alapag na magsisilbi ring mentor ni KQ sa buong Summer League training para makapag-adjust sa sistema ng NBA. Sa paglalaro ni KQ sa Korean Basketball League ay nag-average ito ng 16 points, 6 rebounds, 4 assists at 1 steal. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon.
Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!